Ngayon guys, tatanggalin na yun natin ang ating wiring. Ito kasi yung diagram ko yung nakaraan na forward reverse. Mayroon siyang with time delay function. Ngayon tatanggalin natin yan para mapapalitan natin ng panibagong wiring. Dahil mayroon kasing request sa mga baguhan regarding doon sa float switch kung paano na ikabit sa ating 3-phase motor. So pag 3-phase motor guys, gamitan natin ng contactor. Tapos hindi natin gumamit ng push button, direct na natin ilagay sa ating float switch. So kailangan natin baklasin yan lahat para naman mapalitan natin ng bagong setup, bagong wiring din. Yan sa guys, binilisan ko lang kung paano pagtanggal. At least meron ding idea yung mga baguhan paano siya tanggalin. Ganun lang. Binilisan ko lang guys para naman dahil kung bagala natin, talagang mahaba ang oras sa pagtanggal kasi yan eh. Kaya binilisan ko na lang. So baklasin yan lahat. Yung na yan, lahat ng ang iiwan dyan, yung contactor lang na isa. At saka maglagay tayo ng float switch. Ganun lang guys ang style niyan sa pagkabit. Yan na yung float switch na ating gagamitin para sa susunod natin na vlog. Tapos yan naman, i-delete na rin natin yung diagram na yan para mapapalitan natin ng bagong diagram. Dinelete natin guys. Yan na yung bagong diagram guys na 3-phase pump motor using float switch. Yan na yung diagram niya guys. Simpleng diagram lang naman yan. Hindi naman mahirap intindihin. Pati yung connection niya, napaka-simple lang. Yan yung sa control circuit. Ito naman yung sa power circuit, kung saan nakakabit yung 3-phase motor natin. Yan siya guys, no? Yan yung contact ng contactor. Yan yung 3-phase natin circuit breaker. Line 1, line 2, line 3. Tapos yan naman yung overload relay natin. Tapos yan naman yung 3-phase motor natin. Diyan natin siya ikabit. Yan siya guys, kung makikita natin. Ganon ang diagram niya guys.